yung kwan na yun, yung pinakasikat na commander ng kwan, nung pinakasikat na commander sa part ng Iloilo, si Modesto. Ngayon, yung nag-BTE kami sa barangay, pero ako, yung cover story ko naman is... Anong ibig sabihin ng BTE? Bayanihan team activity, ang activity. Noong time na yun. Hindi ko... Anong taon yan? 2014. Okay, that time. That time yun yung kwan, yung nag-BTE kami sa barangay, pero ako, hindi, nag-cover story ako doon na, yung cover story ko doon, kwan, yung, ano ba tawag dito, yung pupunta sa mga bundok, ano ba yan? Yung tawag dyan, yung, Komando? hindi, kanang civilian bitaw? DNR? DNR. Yung DNR. Ngayon, nagpunta ako doon, may dala akong mani na pang tanim na mani ba? Tapos, mag-isa akong naglalakad, 45 yung dala ko. Tapos, nakasalubong ko pala, yung pinaka-commander ng kwan, ng Southern Front ng Iloilo. Ngayon, nagkasalubong kami doon sa sapa. Sinabihan ko siya na, Dalawa lang kayo? mag-isa lang ako din ako, may dala akong plastic. Sabi ko, tay, saan ka papunta? Sabi niya, sa baba. Sabi niya, ikaw, sabi ko, pupunta ako kay Kagawad. Magdala ako ng, naka-green ako ng t-shirt na may tatak na dinar Sabi ko, magdala ako doon ng mani, kasi pang niya, pang panggas. Sabi niya, huwag kang dumaan dyan kasi madulas dyan. Dito ko sa kabila dumaan. Ay, sabi ko, salamat kasi naka-rubber shoes man ako. Ngayon, parang nadulas bitaw na bigla ko siyang, tay, anong pangalan mo? Sabi ganon. Sabi niya, Muding. Doon ako tinayuan ng balahibo kasi sinabi niyang Muding. Sabi ko, si Modesto yata ito. Sinundan ko na siya. Iniwan ko na yung mani na dala ko kasi grabe na yung takot ko ba. Grabe na yung takot ko nun. Ngayon, hinold ko siya doon sa may palayan. Dalawa lang. Ilang minuto mo siyang sinundan? Kung lang, pagsabi ko mismo sa kanya, sinundan ko, pagsabi niyang Muding, sinundan ko na siya nung time na yun. Pero hindi niya alam? Hindi niya alam, nasundalo ako. Hindi rin niya alam na sinundan mo siya? Hindi, alam niya na sumunod ako sa kanya, pero yung time na yun, ilag siya, pero sinabihan ko na siya, tayo, dito muna tayo sa taniman, sa may palayan. Nung ini-interview ko na siya nun, alam ko na siya si Modesto. Hinold mo talaga? Hinold ko siya, mag-isa ako. Ano sabi mo? Sabi ko, mag-usap muna tayo dito, tay. Hanggang nag-usap kami sa part ng lupa, nag-usap kami sa part nila sa taas. Nung huli, naabot niya ako kasi yung dito ko may nakabukol, pero ginaganyan ko yung damit ko. Naabot niya na sundalo ako. Marami na siyang alibay sa akin noon. May kukuha siya ng tsinilas, magbihis ng damit, magkape kami sa bahay niya. So hindi ko talaga siya pinayagan. Na-sense niya na sundalo? Oo, na-sense niya na yun. Pero matagal na, siguro mga 8 minutes na. Kasi pinakik pa siya ng niyog Nagkain pa kami ng niyog that time. Pero nagtitext na ako sa kasamahan ko na reinforce niya. Okay, kasi pinakik. So pinakik ko siya ng buko. Sabi, kumain pa kami. Tapos yung sigarilyo ko doon, Marlboro. Kaya nagtataka siya, bakit Marlboro yung sigarilyo ko? Tapos dalawa yung naubos na namin yung kalahating sigarilyo ko na Marlboro sa pag-uusap namin doon. Yung pinag-uusapan namin, part ng lupa. Pero grabe na yung pawis ko. Kasi takot na rin ako kasi sabi ko, pero yung itak niya, kinuha ko na. Sinipirit ko na. Ngayon, yung nasisinsya na talaga sundalo ako, sabi niya, ano ka ba talaga? Sabi niya ganun. Kasi nagpupumilit na kasi siya na uuwi ng bahay nila. So, wala na akong magawa Anong sabi ko, mag-usap muna tayo. Hindi, ayaw niya na Kaya bumunot na ako ng 45. Sabi ko, tay, tinutukan ko na siya. Sabi ko, umupo ka. Hindi ko gusto na patayin kita, pero huwag kang alis dyan. Habang tinututukan ko siya ng baril, grabe na rin yung tawag ko, nasa tropa ko na nasa baba ng barangay. Sabi ko, bilisan nyo. Akyatin nyo ako dito kasi sabi ko, na-hold ko na dito si Commander Muding. Hindi kasi sila makapaniwala na na-hold ko si Modesto. Suplido. Ang dami-daming sundalo na pinatay niyan. Sa totoo lang. Pulis, sundalo, ang dami. 24 years in service sa NPA. Yung tao yan? Oo. Nahuli na siya sa part ng Antique. Nakulong siya doon overnight lang. Yung pagkakulong niya. Yung abogado, yung attorney ng sundalo, isa lang. Yung attorney ng NPA, 4. Kinabukasan laya siya. So, yung time na yun,
sinabihan ko sila na magmadali kayo kasi andito si Commander Modesto sa harapan ko. Anong reaksyon niya? Wala, yung reaksyon niya, grabe yung reaksyon na tatayo sana siya kasi hindi ko alam kung tatakbo ba siya o kwan. Pero sinabihan ko, nakatutok na ako ng baril eh. Sabi ko, tay, hindi kita gustong patayin. Wag mo akong bigyan ng rason na patayin kita. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, maupo ka lang. Grabe na yung pawis ko ba? Grabe na yung pawis ko. Hanggang nag-coordinate na yung unit ko sa pulis. Ang mahirap doon, inantay pa talaga ng tropa ko rin yung pulis. So, katagal-tagal namin doon sa bundok na dalawa lang kami. Oo. Katagal-tagal sa amin doon. Dalawa lang kami. Hindi talaga siya nagsigaw. Hindi man siya nasigaw kasi malayo pa yung bahay nila eh. Siguro yung mga bahay nila siguro mga nasa 600 pa. Yung pababa eh. Wala siyang sinasabi sa'yo, sir. Huwag mo kung ano. Sabi niya sa akin, yun na yung time na umamin na siya. Siya talaga si Modesto Suplido. O alias Commander Mudeng. Siya yung pinaka matibay na commander ng kuan Iloilo, yung doon sa part na area ng kuan namin. So habang tinututukan ko siya, grabe na rin yung kasi katagal na tinututukan ko siya ba. Matagal. Hanggang umakyat na rin sa huli, umakyat alas 4 na yata, alas 3 na yata sa nakuha ng hapon. Tapos kayo nag-usap noon. Oh, tapos muntik pa akong tinaga ng asawa niya kasi yung time na yun na sabi niya, may tao na dumaan, imagine mo mga pulis, may tao na dumaan, na sabi siya, pina-inform yung asawa niya, tapos sinabihan niya ako na ako daw yung naghuli sa kanya na sundalo, muntik pa ako tinaga ng misis niya. Kaya, sabi ko na ganito, kinausap ko naman yung misis niya. Hanggang nakausap ko na yung misis niya, before siya dalhin doon sa sa kulungan, sa Gimbal, pinahold ko muna doon sa barangay, doon sa barangay, sabi ko, Nay, magsabi ka sa akin kung ano yung kailangan ni tatay, kasi kaya kong i-produce yan. Sabi niya, wala man sa mga chinilas. Yung chinilas ko, binigay ko. Tapos yung damit ko, binigay ko rin sa kanya. Kasi si tatay, wala daw damit doon. Hanggang nagka-contact na kami ni nanay, nakulong na si Modesto doon sa sa Gimbal. Nagtitext palagi sa akin na, Sir, ganito yung kailangan ni Mister. So ako naman, as a BTA kami sa barangay, ginagawaan ko ng ginagawaan ko kung ano yung i-text niya, ginagawaan ko ng paraan para maibigay, para may pahatid doon kay tatay. Kasi hindi naman lahat kasi na, although talaga na kalaban natin yan, pero tao pa rin yan kasi. Yun ko palagi iniisip ko na may mga pamilya rin yan. Kaya yung tulong na, although kalaban man talaga namin, na muntik niya lang akong tagain, siyempre, yung time na yun naunawaan niya rin ako, hanggang sa mga bagay na hinihiling niya sa akin, para doon sa asawa niya kay Commander Modesto, naibigay ko rin. Na sabi ko, Nay, ganito. Sabi niya, Sir, walang damit pa doon si Juan, ganito, ganyan. So ako mismo, ako yung bumibili doon sa bahay. Tapos sabi ko, daanan mo dito. Binibigay ko doon sa kanya. Pero nung time na yun, Master, nung time na yun na dalawa lang kayo talaga, gaanong level yung takot na naramdaman mo na baka mapatay mo rin? Kasi wala sa utak mo na patay talaga siya. Sa isip. Ang iniisip ko rin naman talaga, takot ako kasi unang-una, hindi ko na alam kasi kaharap ko yung commander. Hindi ko, ito pala siya. Kasi yung picture talaga na nasa amin, hindi ganun yung reality niya. Bakit? Bata pa siya kasi doon sa picture. Nung 50 CB na siya kasi nung nag-meet kami eh. Kaya hindi ko talaga alam na, hindi ko man alam na siya doon si Modesto. Kasi, ano yun eh, magkaiba talaga yung mukha. Iba talaga. Umamin talaga siya. Oo, hanggang na-find out talaga na siya talaga. At saka nung pagdating talaga ng tropa, ano yung reaction mo? Yung tropa, yung nabuhayan ako ng loob na puta, okay na ako. Kasi malapit, andyan na yung tropa, nakikita ko na eh. Pero yung time talaga, sir, na dalawa lang kami doon, nag-aagaw na yung kaba ko, tsaka yung, basta hindi ko na alam kung ano, patayin ko ba, o ano, kaawaan ko, kasi, pero sinasabihan ko lang talaga siya na, Kwan, na wag mo akong bigyan ng rason na patayin kita. Kung maaari lang, maupo ka lang dyan. Yun lang palagi kong sinasabi sa kanya. Kasi siya, gusto niya talaga na mag-exit na. Kaya sabi ko, mag-upo ka lang. Nakatutok na yung baril ko sa kanya eh. Yung 45 ko nakatutok na. Eh sabi ko, pag pumilit talaga siya na aalis, wala na akong magawa. Barilin ko talaga siya. Kung pumilit siya? Oo, magpumilit talaga siya na aalis siya. Wala, barilin ko talaga siya. Pero sabi ko nga sa kanya, okay naman siya kasi sabi ko naman, nire-remind ko siya palagi na nag-uusap kami. Sabi ko sa kanya, Tay,
sundalo ako, kaya sabi ko sa kanya, huwag mo akong bigyan ng rason na patayin kita. Umamin ka rin na sundalo. Oo, nung huli na, umamin na rin ako kasi nagkausap na rin kami. Ang mali niya lang talaga doon kasi yung cover story ko nga na din, hindi niya talaga alam. Hindi niya man, wala man siyang makita sa akin na sundalo talaga yung kuha natin. Eh, siyempre ako, meron tayong mga seminar na sa pagdating sa kasi sa Intel. Ay, siyempre ginamit ko doon sa kanya. So, lingwahe din parehas. Oo, parehas din ang white. Eh, nandun din sa kwan, yun yung sinasabi na act like a native lang tayo. Kahit saan tayo mapunta, dapat marunong tayo. So, parang yun yung isa sa accomplishment na ano din, no? Oh, yun sa Itisikan. Sa Itisikan IB yun, yung mga time na yun. Yun yung sa Itisikan na naitulong ko sa unit ko dati. Tapos yung mga encounter ko doon. Sa Itisikan, marami akong natulungan ng mga senior. Na yung sa mga recover ko, pinamimigay ko sa kanila kasi siyempre, nagkaabot-abot na yung rank ko namin. Na ako, junior ako, pero hindi pa sila napapromote. So, yung mga recover ko that time, binigay ko sa kanila. Tapos sa 61st IB, yung last na report na namin sa 61st IB. After nun, siguro mga 10 days lang, nag-report ako sa 61st. Encounter kami kaagad. Yung time na yun na... Recover na naman. hindi ako naka-recover nun kasi yung... wala akong baril na recover. Isang patay, tapos isang baril yung recover namin. Team leader ka na. Oo, team lead ako doon. Tapos kasi yung inihabol ko doon, yung mag-asawa na commander na nandun sa briefing namin na nasa puno ng kahoy na malaki na kulay puti yung kahoy. So nakikita ko naman yung reference ko. Yun yung tinatarget. Dinaanan ko na yung patay. Yung patay, tsaka hindi ko alam na may baril pala kasi bago siya bumagsak yung patay, andito yung baril na dapaan niya ba. So, dinaanan ko lang siya. Sabi ko, may body count. So, dinaanan ko lang yung patay. Hindi ko alam na may baril pala yun. Kasi yung target ko talaga yung puno ng kahoy. Kasi andun yung dalawang mag-asawa na commander. So nakita ko yung puno. Saka doon talaga ako umasol diretso. Alas 3 ng madaling araw. Para sa akin, yung lalo-lalo na dito sa Tulay-B, unang-una na, alam mo ba yung tinatawag natin na excited yung tao mo, nasasamahan ka, kung maganda yung pakitungo mo sa kanila. So, para sa kanila, sabi nga nila, pag si Sir Bacaro yung nagiging platoon sergeant sa natin, halos nagbo-volunteer yan sila. Dahil alam nila na ako yung maglilid na naman. Excited kasi sila pag ako yung magdadala. Mainit ka. Mainit ako sa encounter. Kaya yung gusto nila, sabi nga nila na sa akin na baka kaawaan tayo. Kasi si Sir Bacaro na naman yung magdadala. Kasi alam nila kasi, tapos yung sinasabi ko nga, disiplina sa tropa. So, kung minsan hindi talaga natin maiwasan na medyo may pagkakataon talaga na mapagsabihin natin. Pero isa lang yung sinasabi ko sa kanila, ayaw na ayaw ko yung kinakatakutan ako ng mga tao ko. Isa lang yung masabi ko, respeto ang gusto ko. Huwag kayong matakot sa akin. Kasi tao lang din ako. Ang gusto ko, respeto. Respetuhin nyo ako, mas respetuhin ko kayo. Yun lang talaga yung pagdating kasi sa bundok doon, sabi nila, alam mo kasi sir na mas kahit anong tagal ng operasyon natin, kahit anong hirap yan, basta alam mo yung tao mo na nagkakaamuyan kayo, napakadali lang yan, napakagaan ng operasyon. Pero alam mo ba yung sinasabi na yung tao mo na kontra gusto ka or may galit yung tao mo sa'yo, galit ka sa tao mo, alam mo yung time na napakabigat dalhin. Kasi unang-una hindi kayo nagkakaunawaan. Parang napaka-importante talaga yung relasyon. Yun talaga, yun nagkakaamuyan talaga kayo. Yung respeto. Respeto talaga. Sabi ko nga sa kanila, although ako yung, sabi nga nila sa akin, takot daw sila sa akin kasi ganito, ganyan. Kasi ako, hindi man ako namamansin, pero sabi ko, yung mga bagay na kinakatakutan nyo ako, nilalagay ko lang kayo sa tama. Kasi ranas ko na yan. Ayaw ko na rin na sabi ko na bata pa kayo, mapariwara na yung buhay nyo. Kaya nilalagay ko kayo sa tama. Sabi ko, huwag nyo akong katakutan kasi ang gusto ko naman, sabi ko sa inyo, respeto lang. Isa lang yung hihingi ko. Respeto lang. Ano yung unit na hindi mo makalimutan? Siguro, yung sa ngayon, kung kasi ako ngayon mahal ko talaga yung 12IB ngayon 12IB talaga yung pinaka, kasi, Ano sa'yo? mas, although may mga unit naman talaga ako na mga previous unit ko,
may mga iniwan din ako doon na history sa kanila, accomplishment. Pero sa ngayon, ang kuwan ko talaga is 12 IB talaga kasi sabi ko nga, yung 12 IB is a Lik-Im Battalion. Oh, yun talaga yung kuwan ko kasi matagal na rin sana ako na magpa-reassign pero sabi ko, hindi ko kasi mas ano ko dito eh. Mas napipil ko talaga na kuwan ako dito sa kahit operating troops ako, mas pinaprior ko talaga yung 12 IB. Sa pagdadala ng tao sa bundok kanina, halimbawa sa admin time naman, ano yung hindi mo makalimutan na karanasan? Yung dito lang sa kampo na kul lang. Okay naman dito kasi binibigyan din ako ng authority na pag yung decision ko as a platoon sergeant, ino-honor naman talaga nila. Kasi sabi ko nga, tsaka may mga tao din ako na, siyempre, sa dami ba naman ng tao mo, may mga endorse na naman yan. Pero, palagi kong sinasaludo yan. Ang sabi ko, nagre-recommend lang kayo sa isang tao, pero, hindi nyo alam yung status niyan. Oh. Although, ganito siya dito sa baba, pero hindi nyo nakakasama sa bundok. Yun yung, okay naman sa admin namin kasi, ano naman sila sa akin na, binibigyan talaga nila ako ng sariling decision ko rin na sabi ko nga may parelieve ako na tao, halimbawa ipaparelieve nila sa headquarters, tapos hindi ko gusto, so in-explain ko naman sa mga officer na sabi ko, sir, kahit ganyan yung tao na yan, sir, baka hindi pa nila alam ng mga ibang NCO dyan, kilala ko yung tao na yan, sir, kasama ko yan sa encounter, sir. Kasi nung umupo kami dito, July, June, hanggang September, nasa 11 encounter na kami. Scout. Unsing encounter. Oo. From June hanggang November. So, daming encounter. Oo, dito. Dito sa Tulad, yung scout platon yung kwan. Scout platon yung nag-encounter. Naka-11 encounter kami. So, yung time ni Sir Kernel Estrada. So, ang dami nyo na rin parang Oo. pinatunayan. Oo, dito sa scout. Ayun yung mga time na naging... Kumbaga, mahal na mahal mo yung tropa talaga pagdating sa ako. Oo. Kasi nakakasama mo sa malaking encounter. Yun yung mga bagay na sabi ko nga na masaya kami kahit yung mahirap yung trabaho pero hindi namin nararamdaman kasi masaya kami na magkasama doon sa bundok. Kaya sabi ko nga kilala ko yung tropa. Siyempre para sa isang leader magaan din para sa akin na yung tropa ko is parang cool na cool kami pagdating sa bundok na kami yung magkakasama. Tiwala. Tiwala ba? May malaki yung tiwala nila sa akin. At saka tiwala sa isa't isa. Oo. Yun yung masasabi ko. Ano yung kuha naman? Pinakamahirap at pinakamadramang araw mo nung nasa operation field? Yun yung siguro sa akin, dito rin yung nangyari sa 12. Yung siyempre wala na kaming babaan. Tapos may mga time na may mga problema ako. Tapos ipababa ako ng kailangan kong bumaba ngayong bukas ng umaga, ibababa ako madaling araw. Tapos isosolve ko yung problema doon. After nun, iakyat na naman ako na isang bundok. Alam mo kasi yung may problema ka sa outside sa service mo. Family. Oh. Yun yung mahirap. Kasi isosolve mo ngayon, after nun, ibabalik ka na naman ng bundok. So yung decision mo, parang nagkakahalo-halo na. Yung part sa family, part din doon sa serbisyo mo. Kumbaga, hindi siya fulfill doon na doon ka magde-decide kasi may iniisip ka na iba. Tapos unang-una, ang area kasi dito, sir, ang alam mo ko ang pinakamasakit dito, signal. Wala ka talagang signal yan. Basta umapa ka na doon punta sa dulo doon, wala ka talagang signal doon. Yun yung unang-una na maglumural yung tropa. Kasi wala talagang signal dyan. So, siyempre sabi ko nga sa kanila, tibay lang talaga ng loob yung... Pag dito ka na-assign sa part ng Tapas, Kalinog, Lambunaw, tibay ng dibdib talaga dito yung mo. Yung basihan mo dito. Siyempre, wala ka man. Siyempre, ikaw, makontak mo yung pamilya mo, high moral ka na eh. Pero part dito, wala eh. Pag andong ka na sa taas, wala. Kung magka-signal ka, pasalamat ka.
ay sama mag-operate kayo. Yun yung mga hindi mo makalimutan na pag dito ka na-assign, lalo na pag nag-resupply ng resupply, loss talaga yung contact mo. So sabi ko nga, dito talaga palakasan lang talaga ng, patibayan lang talaga ng loob. Yan yung isang bagay na hindi ko makalimutan na may problema ka na, babad sa operate, tapos uwi ka isang Verde, balik ka na naman ng operate. Pero sabi ko nga, natiis nga natin yung Ranger na may iko-iko pa na ilang buwan. Ito pa kaya na kuwan lang ito, hindi ka aabot ng 2 buwan. So, determinasyon lang talaga sa kuwan. Parang iba rin talaga, no? Yun yung, before ako magdala ng tao sa bundok, isa yung sinasabi ko, kung sino yung may problema, magsabi ka agad. Kasi ayaw na ayaw ko magdala sa bundok ng tao na may problema. Hindi, walang focus yan eh. Maglalakad sa bundok, nakayuko yan. O nakaganyan lang yan. Kasi, kinukumply niya lang as sundalo siya, yung mga bagay na ganun. Pero, yung isip niya is wala. Lutang siya. So, sabi ko nga, kung sino yung may problema, magtaas ng kamay kasi ayaw na ayaw ko magdala sa bundok nung tao na may problema. Kasi alam ko naman talaga na magbababad kami sa bundok. Kaya sabi ko, mag-ano na kayo, kung may problema ka, magpaiwan ka. Kasi naintindihan din naman natin yan eh. Hindi naman tayo nawalan ng problema, di ba? So, naintindihan ko, sabi ko, magpaiwan nyo may problema, isolve nyo yung problema nyo, saka na kayo sasama kung okay na. Kasi pangit yun eh, pangit yung, alam mo yung may problema kasi, kuwan yan, magiging stepping stone nila na, malay mo, maka-encounter ngayon, masabi man niya na, may problema ako, gusto ko ng ganito, mag-react yan kaagad ba? Mag-react na parang alam mo yung mag-aso na walang kwan, diretso kasi iniisip may problema siya, bahala, yung sinatawag na, bahala na, kasi ganito may problema ko. Yun yung mga bagay na pangit sa bundok dalhin. Kasi nagbibis sila doon sa problema nila, tapos yun yung reference nila doon sa bundok. Kaya talaga, Oo. minsan nawawala sa focus. Oo. Mas maganda talaga na magdala ka ng 5 kondisyon kaysa 30 problemado. Oo, Parang ganun. mabigat dalhin yung may mga problema na tao. Ano yung kuha naman? Pinakamasayang araw na? Ay, yung pinakamasayang araw ko naman sa operasyon, alam mo yung excited ka na bababa ka after mo encounter, yung Kompleto kayo. kompleto kayo na hindi kayo nalagasan, tapos nagkakakwentuhan kayo doon sa bundok na konti na lang yung bala nyo. Kasi nga, sa isang araw, 2 beses kami ambusin dito sa part ng Tapas. Yun yung mga bagay na masaya talaga ako pag nakikita ko yung tao na kung nakompleto. Sabi ko nga sa kanila, hindi matatawaran yung saya ko pag nakikita ko na kompleto tayo. Na bababa. Kompletong aakyat. Oo, kompletong akyat, kompleto rin bababa. May mga accomplishment tayo, at least kompleto pa rin tayo. Yun yung mga... Bonus na lang yung Oo, accomplishment. pabonus na lang yun. Sinasabi ko sa kanila na yung mga ganitong time na masaya tayo, yun yung, alam mo yung pagod kayo pero hindi nyo ramdam yung pagod kasi sa sobrang saya mo na yung mga tao mo kompleto. Yun naman yung taga-importante. Yun masaya ka talaga na parang alam mo yung hindi matatawaran ng pira bitaw. Yung kasayahan mo na babalik kayo ng unit na kompleto kayo. Yun yung isang bagay na masaya talaga ako pag nakita ko na, uy, ito yung mga tao ko, kuwan na. Kompleto pa talaga. So, alam mo yung ramdam mo talaga yung saya, excited na makababa kayo, na may mga bonus kayo na accomplishment, na kompleto kayo. Walang galos. O walang galos ba? Yun talaga yung bilang leader ka, grabe yung tuwa mo na maramdaman. Parang ultimate fulfillment. Oo, parang ganon. Pinakamalungkot naman. Ganito lang, yung pinakamalungkot naman na time ko na sa part sa service ko talaga, halimbawa nasa bundok ako, yung mga bagay bitaw na yung mga bagay na may hindi ko makalimutan na time, yung nagkakaproblema na ako, pero isilisit aside ko na lang yung problema ko. Kasi sabi ko nga unang-una, ayaw ko rin
kuan yung operasyon, matawag dito. Ano tawag dyan, yung parang Mapi. hindi pa ako nakaabot nung kuan, hindi pa ako nakaabot nung time na mag-withdraw kami, pero may mga time na kailangan ko sanang bumaba. So, yung ginagawa ko, nagpapasignal ako, tapos siniset aside ko na lang yung kuan, yung problema na ganun. Mas yung kasabihan nga, bakit na siniset aside mo? Kasi ayaw ko maapektuhan yung operasyon namin. Before kami mag-akyat, sinasabi ko man yan na ganito, ganyan, na may problema ako ganito. Pero dumadating sa punto talaga na nagre-resupply. Tapos malayo, hindi kaya ma-exit kasi malayo nga. So ako yung gumagawa ng paraan na magpa-signal na lang. Tapos tawagan ko na lang yung unit na yung kuan ko pala, yung kamag-anak ko doon na sabi ko, kuan nyo muna, extend na lang. Kasi Ano talaga, no? Hirap din, no? Kasi parang mahirap talaga, sir. yung isa pa yung tiwala din ng tropa. Oh, sa'yo na yun balik yung ka doon. yun yung ayaw ko na, yun yung ayaw ko rin na kuan. Ayaw ko rin na sabihin ng tropa sa akin na ganito, ganyan. So sabi ko, mas prior na I don't know kung tama ba yung ginagawa ko, pero mas pina-prior ko yung tropa kaysa doon sa problema. Kasi alam ko naman yung problema, kasi hindi mo naman kailangan kasi na may problema ka, nadalhin mo doon sa operasyon sa tropa mo. Kasi ako, sinisiperate ko kasi yun. Pag problema mo sa sarili mo, huwag mong dalhin sa kasama mo. Kasi sa'yo yan eh. Kumbaga, ikaw yung gumawa niyan, hindi naman kasalanan ng tropa mo, hindi naman sila involved doon. So, huwag mong dalhin sa kanila. So, may mga time talaga na halos hindi ko na alam yung uunahin ko, yung problema ko ba o yung tropa ko. Pero as a sundalo tayo, may kasabi nga, dislocate talaga yung normal lives mo dyan. So, doon ako nagpa-prior sa serbisyo ko. Sa ano na lang. Para sa akin, unang-una, kung siguro may mga kabataan na nakakita rin ng video ni Sir Claren, huwag niyong sayangin yung buhay nyo. Mag-aral kayo, magtulong kayo sa mga magulang nyo, sa pamilya. Kasi huwag kayong mag-list ng landas. Unang-una, nakikita na ninyo yung mga nangyayari. So, kailangan talaga na pag-isipan nyo yung bagay na hindi kayo matulad sa mga nakikita nyo sa news or sa TV na sa part ng kasamahan natin, kamag-anak natin, kapatid na naligaw ng landas, na pumasok sa NPA, na ang patutunguhan is kamatayan pa rin or na nag-surrender. Sana sa mga kabataan ngayon, isipin nyo yung pamilya nyo. Huwag kayong magpadala doon sa mga sinasabi ng makaliwang grupo na sumapi sa kanila sa ganitong patakaran kasi ganito ganyan. Isipin nyo palagi, walang kalaban na nagtatagumpay. Isipin nyo pa rin na yung government natin is yun pa rin yung mananaig. Kung may makasamahan man tayo na nasa taas pa, hinihiling ko sana na wag naman sana na kapwa tayo Pilipino nagpapatayan. Habang kung makikita nyo man ito na video, sana pag-isipan nyo habang maaga pa na bumalik na kayo sa sabak ng gobyerno. Kasi ang gobyerno handang tumulong sa inyo kung ano man yung mga dapat at mga benefits na maibibigay sa inyo. Yung ating gobyerno is handang ibigay kung ano man yung nararapat para sa inyo. Kaya mensahe ko po sa sa mga kapatid o kapatid natin na kapwa tayo Pilipino na naligaw ng landas, may panahon pa para bumaba kayo at bumalik sa sabak ng gobyerno. Sa mga gustong magsundalo ng mga kabataan. Ito naman sa mga gustong magsundalo, mas ako doon. Ang gagawin nyo kung gusto kayong magsundalo,
Pag part ng sundalo na kayo, 3 is lang talaga. Sunod at sunod at sunod sa tamang instruction lang. Pero pag yung hindi na tinuturo ng senior nyo na mali na, huwag nyo sundin. Kaya may kasabi nga tayo, 2 yung pagpipilian mo. Kung ano yung nakikita mo na tama, at kung ano yung nakikita mong mali, na nakita mo sa senior mo, isa lang pagpilian mo yan. As a part na serbisyo ka, yung tama lang yung kukunin mo. Tapos, in-encourage ko rin sila, sir, na sana mas ano sila na magiging sundalo kasi unang-una, 2 kasi yung ano dyan privilege bitaw. Makatulong ka na sa pamilya mo, makatulong ka pa sa bayan at sa bansa natin. Yun yung mas ano sa pagiging sundalo. Hindi lang nakatulong ka sa pamilya mo kasi may trabaho ka. Nakakatulong ka pa sa pamilya mo, nakakatulong ka pa doon sa bayan mo o sa bansa mo. Kaya, sabi nga, pag sundalo ka, 2 yung, isang tao ka, 2 yung pinoprotektahan mo. Yun lang masasabi ko na sana may mga newly kuan pa na mag-apply na mag-apply. Basta kung hindi man sa'yo ngayon ang panahon para sa'yo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Mag-apply ka lang na mag-apply. Tiyaga lang talaga.